sa aming pong patuloy na pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Nawa maranasan namin ang iyong kapangyarihan kung saan bagamat nagmumula sa isang tao at mula sa isang aklat ang pag-aaralan namin, ay maranasan namin kung ano ang iyong kapangyarihan na nagmumula sa iyong mga salita. Tulungan mong magkaroon kami ng kaalaman na magbibigay sa amin, Panginoon, ng wisdom to be able to see Jesus Christ na sinabi mong siyang tunay na dahilan kung bakit kami mayroong Biblia. Umaasa po kami, Panginoon, na sa pag-aaral na ito ay lalo pang titibay ang aming relasyon sa Kanya na aming Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang aming inihiling sa inyo sa Kanyang pangalan. Amen. So kasalukuyang kinoconsider natin yung question na ano ba yung purpose ni Jesus in dying upon the cross? Ano ba yung gustong ma-accomplish ni Jesus sa kanyang pagparito at doon sa pagkakapako sa kanya sa krus hanggang siya'y mamatay? Dalawa ang sinasabi ko sa inyo na pwede nating tignan to group many passages in scriptures that talks about the purpose of Jesus Christ. Kung mapupunan nyo, marami talagang sinasabi ang bagong tipan, maging ang lumang tipan, pagdating sa pangakong kaligtasan na inakda ng ating Ama sa langit. Magpasimula pa man ng magkasala si Eva at si Adan. Yung unang grupo po ay napag-aralan na natin, and that is that the death of Jesus Christ upon the cross was meant to accomplish salvation for His people. So yun yung basic na parati nating naririnig. It was meant to accomplish salvation. Dahil nga tayo, hindi natin kaya itong bagay na ito. And somebody became our substitute. To accomplish that salvation, we need. Tinignan natin kung ano yung turo ng Scripture sa iba't ibang portion ng Scripture. But we can group it, first of all, na it is a salvation from the guilt of sin. Hindi naman talaga mapagkakaila na kahit saan tayo humarap, kahit siguro sa salamin ka humarap at nakikita mo yung sarili mo, masasabi mo talaga sa buhay mo, isa kang makasalanan. And you are truly guilty. And there is no argument about it. So yung gustong i-accomplish ng Panginoon ay para maligtas tayo from being that kind of a person. Dahil guilty, ang kabayaran ng kasalanan, alam natin, kamatayan. Pangalawa, there are a group of verses na nagsasabi sa atin, it is a salvation from the wrath of God. Hindi po puro pag-ibig ang Diyos. Ang Diyos ay may kapuotan. At kung ang kapuotan na yan nasa iyo, ang kahantungan mo ay kaparusahan ng Diyos. Lahat tayo nagkasala. So, ang kapuotan ng Diyos ay nasa atin. At wala talaga, sa pagharap pa lang natin sa Kanya, puot lamang ang makikita natin sa Diyos na ito. But sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus, ay nagkaroon ng kaligtasan mula sa kapuotan na yan, na ipagkaloob ni Jesus, yung dapat ipagkaloob sa Diyos that will pacify His anger toward us. Si Jesus ang nakagawa nun
At nung ginawa niyon ni Jesus, dahil wala naman siyang kasalanan, ginawa niya yon para sa atin. And it is thirdly, a salvation from being separated from God, o yung tinatawag nating alienation, the alienation of God and man. Dahil sa kasalanan, madalas nating marinig yan, we have been separated from a holy God. And we need to be reconciled, and that reconciliation has been accomplished by Jesus Christ for His people. And then last time, tinignan natin yung ikalawang major teaching ng Scripture, kung ano yung purposes ng kamatayan ni Jesus. The death of Jesus Christ upon the cross was meant to apply salvation to His people. So ang Diyos din, sa kanyang kapangyarihan, hindi lang niya ginawa kung ano yung ginagawa para ma-accomplish niya yung salvation para sa atin, but gusto niya itong i-apply. Whatever our Lord and Savior Jesus Christ accomplished through His death was designed to be applied to all of God's people. At ano ang mga aplikasyon na ito? So, He died so that something might happen to those who believe and receive Him as the promised Messiah. So, may epekto to mismo. Hindi lamang dito sa sinabi natin pagkakahiwalay natin sa Diyos, napupot ang Diyos sa atin, o guilty tayo sa Diyos. Pero meron siyang practical na gustong i-apply sa buhay natin. At yan ay tinignan natin yung una, last time, that Jesus Christ died for His people. Ano yung intention na? With the intention of consecrating their life to God. So, very consistent din to dun sa pinag-aaralan natin sa Romans 12, verses 1 and 2 kaninang umaga, when Paul says, we are to present our bodies as a living sacrifice. It is also talking about being devoted to the one who saved you. Pero yung ginamit natin at tinignan nating verse is found in 2 Corinthians 5, beginning verse 14. For the love of Christ compels us, because we judge thus, that if one died for all, then all died. And He died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for Him who died for them and rose again. So hanggang mamatay tayo, si Jesus yan ang ginagawa niya sa buhay natin. Day by day, He is teaching us, He is guiding us, He is leading us how to live no longer for ourselves, but for Him who died for us. So marami kayong makikita which is sometimes very particular sa personality mo, hindi katulad sa iba. So different ang nangyayari sa atin, pero iisa lamang yung intention. Ang intention ni Christ is to help us to live a dedicated or a devoted or a consecrated life to God. Kasi nga yung kamatayan niya was meant for that. Kaya nga pag ang inisip mo, yung mga bagay na yon, nakikita mo yung sarili mo na the Lord will surely bless you. Hindi sinasabing madali na mangyayari ito. Hindi sinasabing hindi ka magkakaroon ng mga struggles. Nandun siya lahat. But in the midst of that, parang yung tinuro sa ating kaninang umaga, there will be an overflowing blessing for you and me in order to achieve that sa ating buhay. Bakit? Isa yon sa intention ni Jesus sa buhay mo, sa buhay ko. Kaya nga, kung totoo yung kaligtasan, dapat nakikita talaga sa everyday life. Yun ang problema sa marami, di ba? Magaganda yung teaching, parang tayo, magaganda yung teaching natin. Pero anong halaga ng doktrina? Anong halaga ng katuruan? Kung
Sa ordinary life, kapitbahay mo ito, makikita mo. Parang di siya sensitive sa sin. Yung kaligtasan may kinalaman sa kasalanan eh. Pero kung hindi siya nakikita ng church nila, ng pastor nila, no? Parang okay lang sa kanila na kung ano yung gawin. So, saan ba nakadedicate yung life nila? Diba? Sana po, tayo, pag tinignan ng kapitbahay natin, may nagtanong, ano, di ba, kunyari, umutang ka, di ba, may mga credit, ano ba pagkakilala niyo yan kay Joey Sarmiento? Ay, naku yan, utang ng utang sa tindahan namin yun, hindi nagbabayad kagad, eh. Sasabihin, puro bukas yan, si bukas yan, eh. So, anong uri, saan nanggagaling yung ganon? Hindi yun nanggagaling mula sa buhay na ipinagkakaloob ni Jesus. Kasi sabi niya, yung life na yon should be lived no longer for themselves, but for Him. So, sasabihin, pastor pa naman. Alam mo, pastor pa naman yan. Pero tignan mo yung ugali. O kaya sabihin, yan, pastor yan, pero saksakan ng yabang yan. Puro na lang si preaching yan. No? Puro na lang mga mapupunta kayo sa impyerno. No? Pero yung buhay niya, siya yata yung mauuna ron. No? So, di ba mahirap naman kung ganon? Paano mo paniniwalaan o titignan? Ako tinitignan ko talaga, anong kinalaman nung kung ako'y inililigtas ng Panginoon sa kasalanan? Naliligtas ba ako? Nangyayari ba yun sa buhay ko? Hindi ako magiging perfecto rito, may mga pinaglalabanan pa ako. Pero dapat, yung buhay ko, ganun, patungo doon. So, kasi yun nga yung intention ni Christ. Pero, hindi lamang po yun. Yung palang pangalawa po, titignan natin ngayon, Jesus Christ died for His people with the intention of delivering them from this present evil world. Ang intention ni Christ, i-deliver ka, i-deliver ako, tayo na mga mananampalataya from this evil world. Kaya kailangan maintindihan natin in Galatians 1, beginning verse 3, sabi dyan, grace to you and peace from God the Father and our Lord Jesus Christ, who gave Himself for our sins. No? Linaw. He gave Himself for our sins, that, ano yung purpose nung pagkakaloob niya ng kanyang buhay para sa ating, that He might, siya yung gagawa, He might deliver us. May gagawin siya sa atin, i-apply niya sa atin, something connected sa kanyang kamatayan, that He might deliver us from this present evil age, according to the will of our God and Father, to whom be glory forever and ever. Amen. Yung una pong sinasabi ng talata, may kinalaman dun sa grace, yung saving grace, di ba? Grace to you. Peace from God. So, yun ang unang sinasabi, that saving grace brought us to have what? A peaceful relationship with God and with His Son, the Lord Jesus Christ. Yun ang sinasabi. Kaya nga, grace to you and peace from God, the Father, and our Lord Jesus Christ. Wala na yung kapuotan. Wala na yung puot. Kasi nga, ang ina-address na dito, yung mga na kay Kristo. The grace of God is that it remains to be the work of God. Diba? Yung grace na yon is talking about kung ano yung ginawa ng Diyos at ni Yesu Kristo sa ating buhay. Ano ba yung kanilang ginawa? He saves us from our sins. So doon malinaw, we are not saved by our own works. We are not saved by our own plan.
We are not saved by our own decision na magmula ngayon, maglilingkod na ako sa Panginoon. Magmula na ngayon, iiwan ko na yung pagiging loko. At mamumuhay na talaga ako ng ayon sa kalooban ng Diyos. No. Grace to you and peace. And that grace and that peace is from God the Father and our Lord Jesus Christ. Galing yun doon. It is God's favored action toward somebody who do not deserve that. And yet, God, kaya nga, biyaya, grace, diba? It is God's favor poured out upon sinners, and there is no slightest reference that it's because they merited it. Wala po. Walang-wala. So, malinaw na malinaw. At yun ay nilinaw sa atin na itong saving grace na ito ang talagang nag-i-establish ng peaceful relationship with God. And primarily, it is from Jesus. You will, sabi nga ni Dr. David Thompson, you will not ever find peace in your conscience until your sin is forgiven. And your sin will not be forgiven until you come to terms with the grace of God found in Jesus Christ. Linaw. Simpleng-simple. Di ba? So, yan ay mula kay Jesus na ipinagkaloob niya. Kaya sinasabi doon sa text natin na siya yung nagkaloob ng kanyang sarili for our sin, who gave Himself. Yung Himself yan, referring to the Lord Jesus Christ. For our sins. Pero may kasama siya pang iba, yun nga yung gustong i-apply ni Jesus sa atin. So sana maging malinaw po sa bawat isa sa atin that God the Father and the Lord Jesus Christ authored what we now possess and call as saving grace. Sa tagal ng iba sa inyong nandito, naririnig ito, I hope sa puso ninyo, sa isip ninyo, wala na kayong disagreement dyan. Na nakita nyo na, naituro na namin at naipakita namin sa salita ng Diyos. Hindi po ito isang lihim na katuruan na ang nakakaalam lang ang mga pastor. Hindi po. Ito'y isang hayagang katotohanan. Paulit-ulit na ipinapahayag namin sa inyo at ipinapakita. It is authored by God and the Lord Jesus. It is not authored by a pastor. It is not authored by a local church. It is not authored by any organization or religious group. Huwag po kayong padadaya sa bagay na yan. Kasi malinaw na katuruan yan sa Bible. Ang kailangan lang basahin. Pag nabasa po nyo yan, hindi kayo mamimislead ng mga pastor na katulad ko kung ano-ano yung mga pinagsasabi na wala naman sa salita ng Diyos. Everything we have in our relations with God and His Son Jesus Christ is all by grace and grace alone. Yun po yung ibig sabihin. God the Father gave us His Son. The Son gave Himself for our sins. Lino? Ano yung purpose? That He might deliver us from this evil age. Ano ba yung tinutukoy na evil age sa Bible? Ito pong present evil age is the fallen reign of the first Adam. Hanggang sa kasalukuyan. And this fallen reign, sasabihin ng scriptures, titignan natin maya-maya, subject to Satan, subject to sin, subject to death. Diba, nagkasala si Adam. Kanina, pinakita ko sa inyo. And may resulta yung kanyang kasalanan na apektuhan pati ang creation itself. And lahat ng manggagaling kay Adam, lalabas
na makasalanang katulad niya. Like beget like. And so, kailan nagsimula yung evil age na yon? Yun. Nung magkasala si Adam, tapos nag-produce siya. Kaya nga, after noon, makikita nyo kaagad, papakita kaagad ng Bible, in the shortest way possible, sin. Yung reigning sin. Diba, doon sa anak nila, kita mo na kaagad. Bukod kila Adam, papakita kaagad ng Bible, like beget like. Yung sinfulness na yon naroon. At nakita natin how that sin continued on until sa maiksing panahon. The Lord was provoked to destroy what He created because grabe yung kasalanan. And He designed a flood, a great flood to destroy them. Bakit? Isa lang naman ang dahilan. Grabe yung nakikita ng Panginoon nilang kasalanan. So the present evil age is the fallen reign of the first Adam, now subjected to Satan, subjected to sin, subjected to death. And this present evil age is, yung narinig nyo sa reading, the kingdom of darkness. Diba? Kaya nga may mga ganoong turo sa lumang tipan. Especially as the Lord was helping Israel. Ano talaga yung ugat nun? Yung buong sitwasyon kasi, people are now living in darkness. Totoo ba yan? Well, kalat po sa scripture yan. Basahin lang natin yung iba. In 2 Corinthians 4, beginning verse 3, sabi ni Apostle Paul, but even if our gospel is veiled, kumbaga sa nasasakluban, natatakpan. It is veiled to those who are perishing, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of Son, should shine on them. So in one sense, pwede kong sabihin na yung mga unbelievers, yung mga taong ayaw manampalataya kay Kristo sa kanyang Ama na nasa langit, ang isang reason noon is because their minds have been blinded. Sino nag-blind nun? Sinabi rito, there is what we call the God of this age. Kung pag-aaralan niyo yan, matutuklasan nyo, it's talking about Satan. In Ephesians 2, beginning verse 1, sabi niya dun sa mga Kristiyano na, and you, He made alive. Sino yung He made alive? You who were dead in trespasses and sins. Bakit patay sila sa trespasses? Kasi nga, lahi sila ni Adam. So patay din sila. Kaya nga sabi niya, He made alive, kabahagi rin kayo nung race ni Adam, who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world. So meron palang tinatakbo ang mundo na ito. Meron palang uri ng buhay sa mundo na ito. Ano yung course of this world? It is according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. So, another passage telling you na yung mga, di ba sa mga tambay, mga pasaway, lahat naman tayo pasaway. No? We are sons of disobedience. There is a spirit that works in that. Among also, we all once, no, sinama ni Paul yung kanyang sarili. Sabi niya, lahat tayo, magkakasama dyan. We once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind.
and were by nature children of wrath, just as the others. Balikan nyo, yung hindi kayo Kristiyano, ano bang nasusunod? Diba? Kung ano yung gusto mo, kung ano yung gusto ko. Lust of the flesh, fulfilling the desires of the flesh, the desires of the mind. Kung ano yun. Yun naman eh. Kaya nga, magkukunyari tayo, mag-obey tayo sa parents natin, but behind that, how many evils and disobedience are we doing? Saan galing lahat yun? Kasi nga, ang sinusunod mo talaga, hindi naman yung parents mo. Hindi naman talaga ang Diyos. Kung ano yung gusto mo. Yan yun, lahat tayo, ganyan. Kaya nga, ang tawag sa atin, sons of disobedience. At sabi dyan, the prince of the power of the air. Kaya nga, ganito yung buhay. Diba? Gusto niyo ba manatili forever sa mundo na to? Walang hope, sabi ng iba. Kaya nga ako, nag-struggle ako sa nauusong view ng mga post-millennialist na reform ngayon. Kasi naniniwala sila na darating kasama dun sa turo sa Isaiah, yung katotohanan na because of the gospel, madodominate ng good ang evil. Hindi naman totally ma-eradicate, but there will be a period of time na yung epekto ng gospel na pinipreach natin will be global. Kumbaga sana mas magiging minor na yung mga evil. Nahirapan ako doon because ang tingin ko hindi balance yun. Yes, I believe the gospel will succeed because the Lord Jesus Christ said, the gates of hell shall not prevail against it. I'm very optimistic on what the church will become. Kasi nakita ko na rin sa history. Di ba? Di ba nakita nyo sa history? It can be that influential, but evil will never be from a small thing. Hindi po. Di ba? O halimbawa, persecuted yung church, pero yung church nag-grow po. Di ba? Hanggang maging parang very influential siya sa mundo. Pero ganun din siya kabilis na wala. Kaya nga, nag-struggle din ako dahil sinasabi ni Christ na in this world, you will have tribulation. The church will always have that. Even during that time na parang angat na angat yung evangelistic labors ng church, talagang nagsasuffer yung mga Kristiyano. Even in that kind of victory, nagsasuffer sila. Kaya, nag-struggle akong i-entertain seriously yung sinasabi ng mga kapatid natin sa pananampalataya na gano'n. I want to balance it with the fact that I'm living in an evil world. The prince of the power of the air is working. In Ephesians 6 verse 12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. So, I cannot imagine that. Na I believe the church will always face this. No? Kaya, nag-struggle ako, nanatili akong amillennialist. I'm not moving at all towards many reform, moving to a more post-millennialist view. No, I need to be much more persuaded from the Word of God to do it. No. Sana nga, di ba? Sana nga, kung ako tatanungin mo personally, sana nga, no? Maging ganun tayo, ano. But the church would be very influential. I'm optimistic about that, but I'm not optimistic about evil in this world. Na basta-basta na lang siya magagapi. Maliban, finally, when Jesus Christ returns again. So, you see, no, na may konti akong pagkakaiba pa rin
Because I struggle with that, with verses like this. Na our struggle is with principalities and powers. No? They won't just give up. Laban sa church. Kaya nga, sabi lang ng, yung statement that the gates of hell will not prevail against the church. Yung gates of hell is attacking the church until the Lord returns. Yung statement na yun, hindi yung church yung... But, even as they attack us, we would be victorious. But I don't think, and I don't believe to the point na para bang magiging masaya na yung buhay ng church, parang subdued yung iba. No? And what is reigning across the nations is the gospel. The Christianization of the world globally. But I will struggle until these verses are there. At doon sinabi niya ni Paul that the death of Jesus Christ upon the cross was meant to be applied to us. Pakinggan nyo, that He might deliver us. Mahalaga yan na maintindihan. Huwag nyo makakalimutan. Anong ibig sabihin yan? Literally, it means to remove, means to take out. Okay? Sometimes it's mean to pluck out, to select, no? Or to take out, kasi middle voice yan, to take out for oneself. No, Christ is going to take out for oneself, no, tayo. No. Pero tandaan ninyo, ito gusto kong tandaan ninyo. Anong ibig sabihin nung to be rescued and to be delivered? Ano talaga yung point doon? The idea behind the word deliver is not deliverance from the presence of something. Kasi pwedeng deliverance ka, you are taking out from the presence of something. Halimbawa, present yung evil. You will be delivered, taken out of that. Kasi ganun sa Greek eh. To be taken out of it. Obviously, evil is here. That is not the meaning, though that Greek word can be used that way. In our context, it is deliverance from the power of something. Yung presence ng evil nandito, ang ginagawa ni Jesus, ang ina-apply sa atin ni Jesus by virtue of His victory is to deliver us from the power that is existing here. So, we can be the overcomers because of what Christ did. Hanggang mamatay ako, yung evil will be present. Yung presence ng evil will be there. Kasi pag binasa ko yung scripture, yung evil's presence will only be gone when Jesus Christ finally comes. And it's obvious, I will not be delivered from that, the presence, but from the power. We will not be delivered from the presence of this present evil age until we go to be with Jesus. But we can experience deliverance from the power of this present evil age right now. Hindi na natin kailangan hintayin pa ang pagbabalik ng Panginoon. Yung power nun, yung hold nun sa atin. Kasi di ba yung binasa natin mga verses, anong sinasabi dyan? Di ba? Whose minds the God of this age has blinded. Ay, hindi na po. Yung liwanag nung ebanghelyo, nasa atin na. Kaya nga ina-abandon natin yung mga yan. No. I will not. I need not. I have been set free from your power. And I will not submit. I only submit. Sinasabi dyan. Kaya nga sinabi yan, you once walk according to the course of this world. You know? Once walk. Dati ganun ka, pero ngayon hindi na. Diba? Yun ang sinasabi dyan. Yun ang ginagawa ni Jesus sa atin. Although there would be principalities, powers, no, rulers of the darkness of this age, yet Christ is
applying whatever He has accomplished on that cross in order for you to be delivered from the power of the present evil age. Yung presence, so huwag kayo susuko. Ba't hindi na lang alisin ng Lord ang mga kasamaan? No? Kailangan niya patayin lahat ng hindi pa believer. Yung ba gusto mong mangyari? Darating ang panahon na yun. Those who will not bow down to Christ will pay the price because the wrath of God will be given to them globally. Pati yung patay na bubuhayin for them to experience the fullness of the wrath of God. Ngayon pa lang, nararanasan na nila yon, pero hindi pa yun yung fullness. Di ba? Pag binasa mo yung Revelation. So, this present world is an evil world. It has become so by the sin of men. And Jesus Christ has died to deliver us from this present evil world, not to remove us out of it, but to rescue us from the power of it. Colossians 1:13. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. Narinig na rin natin kanina nung naglilid si Brother Manny. To deliver us from that. Ano yan? From the power of darkness, conveying us into the kingdom of the Son of His love, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sin. So through believing in Jesus Christ, we are delivered out from under the dominion of Satan, sin, and death. I would be dying, but death has no longer hold on me. Physically lang yon. But spiritually, kaya nga ang tawag is sleep, I will be with the Lord. Sin, di ba? Nando na yung biyaya sa pamamagitan ng redemption through His blood. And we are transferred into the kingdom of life, which is the age to come. The age to come, may overlap yan eh. Pero ngayon pa lang, di ba, sabi ng Diyos, pag naniwala ka, may eternal life ka na. Kailan ka magkakaroon ng eternal life? Ngayon ba o pagbabalik pa ni Jesus? So now you have that. Pero, there is the not yet. The now and the not yet. Yan, paborito ng mga Reformed theologian. The now and the not yet. You have eternal life now, pero hindi pa natin alam talaga. Yung pagiging Christ-like natin, di ba? It is being unveiled on a daily basis sa totoong Kristiyano. Kaya nga, it is only but right to question somebody who claims to be Christian. But as he is being unveiled, iba yung nakikita mo. Para sa akin, it is only but right to question that. At sa aking buhay din, kung ang nangyayari sa buhay nyo, kahit taguyan, buhay nyo yan. Itago mo yan sa akin, buhay nyo yan. Kung nakikita nyo na what is taking place in your life is not what should it be. Kasi delivered nga tayo eh. Pagka nakatalikod pala hindi. Yung evil age, kasama kanila. Yung ini-enjoy ng iba sa computer, ng mga ungodly, yung nagbibigay ng kasiyahan sa kanila, yun din pala nagbibigay ng kasiyahan sa iyo. But you know it's sin. Kahit matago mo sa akin yan, kahit hindi ka ma-excommunicate dito, that's not the point. The point is, what is taking place in your life? Diba? Buhay mo yan eh. Itatago mo, kung kailangan mo ng tulong, magpatulong ka. Kasi, sin beget another sin. Lalala yan.
Baka one day you find yourself, hindi ka pala totoong Kristiyano. And that would be too late for you. While it is not yet late. Buhay mo yan. Huwag kang magsaya na itatago mo yan na you're living a double life. No? Sino bang kawawa dyan? Hindi mo ako naisahan. Hindi mo naisahan si Pastor Randy. Hindi mo naisahan ang mga kapatid mo sa pananampalataya. You are treading a path that will lead you to death. Dapat hindi ganun kung Kristiyano ka. Bakit doon ka palakad? Either na ayaw mo talaga sumunod or nananatili kang kabahagi noong dominion ni Satan. Dominion ng sin, dominion ng death. Kaya ang nakikita sa iyo, yun ang nagdo-dominate sa life mo. Wala nga nakakaalam, na itatago mo, magaling ka magtago. But what is real in your life? You're dominated by sin. And since you are dominated by sin, you are dominated by death. That will come upon you. I hope na if you're a true Christian, you would fear that kind of dominion over you. Sin, sabi ni Paul, should not dominate Christian. Because it is the death of Christ was meant to free us from that. Hindi naman sinabi magiging sinless tayo. Kaya nga sabi ng Lord, kung mangyari yan sa'yo, you can. Diba Christians daily are living a life of repentance. Yan, isa sa motive ng mga tunay na reform. Repentance is a day-to-day lifestyle until Jesus Christ comes. But some of the sins that were so alive have been put to death. Ba? Kung napatay na siya, hindi ka dominated nun. Pero iba yung dominated ka. Because the purpose of Christ's death was not only to bring forgiveness, no, but so that we would live a new life. A life of the age to come. Yung buhay mo ngayon, dapat medyo larawan na yan ng age to come. Kasi nandun ka na sa kingdom of light. Tapos God is, dealing with us. Tinuturuan niya tayo how to dedicate our life to God, to the things of God, to the law of God. Diba? Yan ang nangyayari sa inyo. Kung magpapatotoo kayo, there is something of that you would say. And some of you may be very particular in some areas sa buhay nyo. Because God is not selective. He said He's going to do it, He's going to apply it to His people for whom Christ died. And even the second na tinignan natin. Naniniwala ba kayo doon sa sinasabi ng iba that if you come to Christ, yung buhay mo magiging malungkot na, mawawala na yung kasiyahan? I don't think so. The evil in this world, minsan gusto kong lumabas sa gabi, minsan naisip mo, di ba, pag walang tao. Hindi kaya may nakamotor pagka. Ako nga very suspicious pag may nakamotor na dalaway sakit. Lulundag ka na lang. Bakit? Doon sa amin, may ganun din. Nakamotor, bigla na hablutin yung ano mo. O kaya mapagtripan ka ng mga adik-adik. Sa Facebook ka, hindi ko alam kung totoo. Parating nagpo-post ng mga nawawalang bata. Sa bandang Tanay, sa bandang Yung isa natagpuan patay na. Yung isa pang bata. Yung isa nakita nasa supot. Nasusundan ko po yung ganong yung evil that is all around us. But God has chosen na hindi tayo i-deliver sa ganon. Kaya natatakot tayo, pero ang assurance lang sa atin ng Panginoon, pag binigyan ka ng bagong buhay ng Panginoon, even death
cannot separate you from the love of God. Oh, ganda, di ba? Finally, mag-give way man ako sa sakit. Sabihin, kaya okay padadaya, Kristiyano ka, kung anak ka ng Diyos, no? Para bang hindi ka tatabla ng sakit. Yeah, we are still in the presence of sin, may effect din sa atin, pero its power over us is gone. Even there. It's gone. Kaya nga pag namamatay yung mga Kristiyano, sabi ng Diyos, di ba, may delight siya doon. Because yun naman ang gusto ng Lord. Ikaw, mapunta na sa Kanya. Yun naman ang plan niya. Ako matanda na. Malayo edad ko sa karamihan sa inyo. Pagparati ko naalala sa Moses, 70. Mabuti, mag-69 pa lang ako ngayon. Hindi ko alam kung buhay pa ako bukas. Hindi mo naman masabi kung bata ka, may batang pastor na namatay. Napagtripan lang yung isang pastor, nabasa niyo ba? Pinaksak siya ilang beses eh. Yung ibang report, sabi nila, justice. No? Dapat mamatay din siya. Nung binabasa ko, napinos eh. Tapos nilagay yung capital punishment, di ba? Kung buhay, buhay din ang kabayaran. Kristiyano yun ang post. Batang-bata pa, parang nasa late 30s lang. It's evil. It's there. Sana nga one day, no? Dumating yung panahon na talagang Christian age. Lahat naman tayo gusto yun. But when I go to the Word of God, parang mahirapan ako paniwalaan yun. Because the Word of God always say these things. Pero ang joy natin, the Christian church will be victorious until Christ returns. And even Christians who will trust that this is what Jesus Christ is doing in their life. Hindi lamang dun sa penalty ng sin, hindi lamang yun. May ginagawa siya sa'yo, sa buhay mo. Maging masaya ka nun. Imbik sa halip na tawagin mo pa, ipanalangin mo pa yun. Kaya ipinapanalangin natin yung mga bagay na yun na that God will make us, Lord, make me strong enough to resist the expression of evil in the internet, the expression of evil in the TV na gusto niyang malagay yung joy ko doon. Gusto niya mag-spend ako ng an hour o 2 hours na panoorin yun. Or yung entertainment na ganito. Hindi ko sinasabi kay mga Christian na kung nagpe-fellowship kayo, entertainment, but always be moderation. God wants us to be happy with the things that He created, kasi alam natin, galing yan sa Diyos, every good thing comes from God. But let us exercise, brethren, some form of restraint, because this is one of the ploys of the devil. Halimbawa, magtatalo yung iba, dapat bang uminom ng alak? Pinagbabawal ba ng Bible yan? So how would you decide that? Ang pinagbabawal ng Bible, yung maging drunkard ka. Pero dapat kilala mo yung sarili mo. Kunyari ako, kung alam kong marami pang section sa buhay ko na is not subdued, not put under self-control, marami akong hindi makontrol, I will not even dare drink wine or alak. Kasi nakaka-intoxicate naman talaga ang alak eh. Pag nawalan ako ng restraint dyan, niloloko nga ng iba na kakainom daw bibili daw yung pari ng isang boteng alak. Tapos, doon sa ceremony, ganyan lang yung baso niya, hindi puno. Para daw hindi mapanis, inumin niya pagkatapos ng meal. Pero may ganun ding pastor. Diba, dapat kilala mo rin yung sarili mo, I'm struggling with discipline. Tapos sasabihin mo, hindi, kaya kong kontrolin yan. Ganito lang. Wala kang control sa time mo. Sa time management mo. Hindi mo na-accomplish yung trabaho mo sa tamang oras. Parati na lang late. Di ba? Don't tempt yourself.
Oh. So, yan yung mga factor din na natin pagtatalunan kung bawal mo o hindi. Nasaan ka ba sa buhay mo? Ano bang ginagawa ni Kristo sa buhay mo? Di ba palayain ka dyan? Di kaya, maraming, di ba? Ako nga naawa ako sa ibang kapitbahay namin. Hirap na nga sa buhay yung nanay para mag-budget. Pagdating ng Sabado, maglasingan yung mga asawa nila doon. Sabi mo hindi mo maintindihan, di ba? Hingi ng tulong sa'yo. Yung nanay, kapos sa ulam. Nakita mo yung tatay, sigarilyo ng sigarilyo. Pagkait siya ng isa, sumisindi naman. Magkano si isang sigarilyo? Because they are living in darkness. A power is over them. Tayo, ano ba yung power na nasa atin? Kaya nga, you have the dwelling of the Holy Spirit. Kasi alam ng Diyos, mahina tayo. Wait for me, sabi ni Jesus. I will send you the helper, one who will help you. So you cry, Holy Spirit, help me in this. Mukhang wala na ako sa disiplina. Di balik ka na naman. Pamisa-misa, nawawala tayo, di ba? Na-enjoy natin yung ibang bagay. Hindi naman ako naiib sa mga bagay na yan. Kahit pastor ka, minsan Kaya minsan, di ba? Magsisimula ako na nabobore ako, maghahabi ako. Yung binili ko sa sasakyan na binubuko. Nako, ilang libong piraso. Hanggang ngayon, kalahati pa. Because I don't want this. Di ba, nung una talagang tuwa talaga ako. Nabubuwi. Yung likod, buhula. Parang gusto kong ubusin na lang yung oras ko dun. Nakaka-addict. Nung medyo na-addict na ako, medyo natauhan ako. Hindi kaya naubos oras ko rito. Diba? Kaya blessing din sa akin na si Randy nagkasakit. Dumami yung pagtuturo ko, di dami aral. Araw-araw nag-aaral. No? Blessing sa akin, sa iyo, hindi. Kapatid. Nagkasakit ka. Kailangan ko, sabi ng anak ko, Dad, di mo ba ako matulungan? Anak naman, wala akong libreng araw. Tapos may BS pa ako sa Kalibo. So, ang dami yan. Sabi ko, pagka gumaling si Raji, sige, gawin natin kung ano si Raji sa bahay mo. Nung tinanong ko, hindi pa rin gumagaling. Hindi kaya inaapi mo ako? Hindi po. So, mga kapatid, no, sa buhay natin, no, gusto talaga ng Diyos maging masaya tayo. Huwag niyong kalimutan yan. Kasi minsan, ang impression sa atin, yun nga, yung nagiging impression. Hindi masaya maging Kristiyano. Masaya, mga kapatid. Masaya ako na yung ibang masamang ugali ko nawala. Masaya ako, mga kapatid, na konti na lang yung naiinis sa akin. Di ba? Hindi ka ba masaya nun kung kilala mo yung sarili mo? Masaya ako na nakakatulong ako sa iba. Tingin nila, very supportive ako sa kalagayan nila. Di ba? Yan yung masaya sa buhay. Na kung kasama ko kayo, hindi natin, pag magkwentuhan tayo, mga kapitbahay ko, hindi nila kaya magkwentuhan ng walang bote. Sa kanila, maboboteng usapan. Diba? Kailangan ng bote bago magkwento. Hindi ko maisip, ba't hindi sila makapagkwentuhan na wala, no? Kaya ang ending naman yung magyabangan sila sa isa't isa. At although hindi ako nahilig sa alak, nasisiyahan ako na naging Kristiyano ako doon. Salamat. It's all over there. And yet, sa tanda ko na ito, hindi na ako masyadong attracted. Paminsan-minsan, parang may naiisip akong weird, Panginoon, no? Gustong kong gawin, pero parang malapit sa mundo to. No? Or masasayang ang oras ko, o ano pa man. Gumagawa din ng Panginoon. Nga lang, gumawa sa akin, si Ranji nagdusa. No? Ako yung naggumana. No? Parang ganon. Di ba tinitignan mo minsan, hindi ko sinasabing ganon, parang blessing sa akin na marami akong pag-aaralan ngayon, no? Na lumalago ka sa buhay, no?
Yun ang providensya ng Lord sa aming dalawa ngayon. Saan patungo yung providensya ng Lord? We just allow the Lord to do it. Pero ang assurance namin, ang Diyos may ginagawa. Yan ang gusto kong sabihin sa inyo. May gustong i-accomplish ang Panginoon sa buhay nyo. Ikasisiyan nyo yan, ikasisiyan ng iba. Your life will be a blessing. Not only to yourself, not only to your children or family. Alam naman nila yung weakness mo, pero nakikita rin nila kung lumalago ka. O hindi. Nagiging worse ka. And we should thank the Lord Jesus Christ that He decided to do it. Not only na siya yung mismong handa o mag-provide ng lahat ng ikapapatawad natin. In-accomplish niya, pero ina-apply niya rin. And all of us should be thankful. And kayo, alam niyo, gusto kong sabihin sa inyo, gusto ko lahat kayo makasama one day sa langit. Sinasamahan niyo kami dito, natutuwa po ako doon. Pinapanalangin ko. Pero minsan, pag naisip ko na parang nagdadalawang isip kayo, iniisip ko, ano yung pumipigil sa inyo? Meron ba kaming sinabi sa inyo na mukhang maaapi kayo o gugulo lang ang buhay nyo kung manampalataya kayo kay Kristo? Siguro naman, hindi nyo i-deny na makasalanan kayo. Siguro naman, hindi nyo i-deny na hindi nyo kayang iligtas sarili nyo sa kasalanan. Dahil paulit-ulit siya. But it is up to you, between you and God, whether you would. But as for me, gusto ko ipalam sa inyo, hindi lang ang purpose ni Christ is to accomplish salvation, a salvation from the guilt of our sin, the wrath of God, the alienation, yung separation natin sa Diyos. Gusto niya rin itong i-apply. Na yung buhay natin ma-dedicate sa Kanya. At dito sa presence ng evil na ito, ma-deliver tayo by empowering us to be victorious over lahat ng evil na hinahikayat tayo. Kahit Kristiyano ka na, hinahikayat ka, mag-participate ka. At nawa sa biyaya ng Diyos, patuloy tayong magkaroon ng confidence kay Christ. At kung may problema tayo, ilapit natin sa Kanya. Kasi ito naman yung purpose niya. At kung purpose niya yon, sigurado, tutulungan ka niya pagka yun ang hiniling mo. Consider it answered. Tayo po'y manalangin. Kami po'y muling nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, sa biyayang muli mong sinariwa sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, na patuloy kang kumikilos sa aming buhay. At sana po, hindi makalimutan ng bawat isa ang ginagawa mo. At kami, Panginoon, na hindi matakot sa mga sinasabi mong gusto na dapat namin gawin. Tulungan mong patuloy kami magtiwala sa inyo, O Diyos. At sa iba na naririto, Panginoon, tulungan mong maging decisive sila sa decision nila sa buhay dahil sa totoo lang, Panginoon, lahat kami na narito, hindi namin alam kung nandito pa kami sa susunod na linggo. Sapagkat ang buhay ay nasa iyong mga kamay. And where salvation is being offered, we pray, Lord, that they will listen and hear and come to Christ and call upon Him. This is our prayer in Jesus Christ's name. Amen.